natin, eh, mga buhay tayo. Ayan, oo, ang gagwapo naman pala natin, eh. So, ayos yan, maganda yung setup na naka-open mic. So, nag-start na yung ating recording, ha? So, Yeah. tinest ko yung ating sound, so okay naman. Kasi last time, napansin ko na overpower ko yung mga microphones nyo, kaya ano, medyo hindi maganda yung recording. So, hopefully now ay okay na. So, hahabol yung iba nating mga kasama, no? So, ano, sino gusto mag-share ng experience nung learning? Si Sir Edward nga pala, no? Yung sabi niya, habang may break time siya, nag-aaral siya sa sulok. Nasang part ka na pala, Sir Edward? Ano sir, sa rank ano ba yon? Rank 5 ata ng web development, web Wow. developer. Sa getting started ba yon o sa web developers Lagpas na course? sir. Lagpas na. Web Yung developers ano, course. yung with CSS. Wow. Ay, kumusta ang yung experience naman sa learning? Ang ginagamit ko nga sir yung ano eh, yung kasi 'di ba nagkabaliktad nga po. Ang tinik ko kasi yung fundamentals ng HTML, yung Okay. pure HTML lang. Yung maggagawa ka ng mismong sarili mong website, 'di ba? Doon sa Ah, course na 'yon. foundation ng HTML. Tama, foundation ng HTML. So doon ko siya pinipilit na i-apply kasi 'di ba iba po yung pinaka-sample na website na sample na website yung ginagawa niyo doon sa ano 'di ba? Doon sa web developer. Oo, ang katapusan nun ay portfolio. Yun, At opo. ah, Bali ang ginagawa ko, doon ko siya ina-apply doon sa website na ginawa ko sa sarili. Doon oo. ko siya try na ina-apply. Kaya Oh, medyo sabi ko, nag-ano ako, sabi ko medyo nakakalito, nakakaduling kasi magdadagdag ng mga ano, lalo't ng mga code ng CSS. So sabi ko, tinitingnan ko kung ano nangyayari, kung anong ano, doon medyo okay naman sir. Okay naman. pero later on malilito ka diyan kasi yung design natin sa web developers course, yan ay para sa isang malaking portfolio, no? Ano siya, Opo. oo, manually coded yung portfolio na yon. At medyo Mm. mahirap yung dadaanan nyo sa web developers course kasi yan ay nagawa ko yan nang wala pang chat GPT. So, wala tayong samples dyan, wala tayong helping body, kundi talagang magta-trial and error kayo. At kung malito kayo na halimbawa yung code niyo is kino-code nyo siya tapos nag-trial and error kayo sa actual code nyo, ang mangyari pag binalikan nyo yung course, iba na yung code nyo sa code ng nasa course. So lalo kayong malilito. So ang magandang gawin diyan is mag-save kayo ng file para sa different trial and error na gagawin niyo para pag bumalik kayo sa course, same pa rin yung code nyo dahil yung web developers course na yan magiging legacy na lang siya, legacy course. Hindi na siya yung magiging pinaka-pattern natin kasi ang web development na improve. So, parang magandang ma-take nyo siya kasi yan yung hard and rough road through, actually madali pa nga yan compare dun sa mga makikita nyo sa YouTube or sa ibang ano. Ang ano lang is malilito kayo sa code ninyo at dun sa code mismo sa mismong topics. So, kailangan i-maintain nyo na pareho dapat yung code nyo para hindi kayo maligaw. Sa akin sir ang ginagawa ko ano, per line. Halimbawa, magbabago ako ng value ng attributes, value ng ano, ganyan. Titingnan ko kung ano nangyayari. Good, tama yun. Ano, so yun. So kung ganun yung inaano ko na ibig sabihin pala pagka ganito pala yung code, ganito pala yung nangyayari. So yun, dun lang ako, dun yun medyo nakakaano ko na sabi ko, Susundan okay, mo. ganyan. Nasusundan mo Okay. doon. Oo. Yun. Ito po. Okay. So, yung iba din kaya, kumusta naman? Sina John, tsaka yung iba. Kumusta yung learning nyo sa web developers course kung nandun na kayo or wala pa? Sige, Ephraim, ikaw muna. Sige. Or wala Ah, talaga. sa akin po sir, nasa HTML pa rin po ako. Slowly but surely. Uh, Although may idea na po ako about sa HTML kasi pinag-aralan namin noon yan nung college ako pero hindi nila masyadong turo sir kaya ah, hindi ko man niya madali yung learning ko po sir. Ano yung course mo dati? BS IT po. Wow, IT ka pala. Marami kayo dyan ah. Marami tayong mga kasamang IT, BS IT dati, ano? So, at least ngayon, na-refresh ka. Tapos,
natututunan mo na dito yung Yes sa po, HTML? sir. Kasi nung college po kasi ako, hirap po ako, hindi po masyado nilang tinuro, unlike po sa step by step po doon sa LCT po. Oo. May So kaya mo na mag-code ngayon kahit sa HTML muna, CSS, wala. ganyan. Naiintindihan ko po yung code, Yun, sir. yun ang pinaka-importante. Kahit na hindi natin masaulo, hindi natin agad magawa. Halimbawa, may gusto tayong gawing page, hindi natin kaagad magawa. Okay lang yun. Ang importante, once na humarap ka sa code, halimbawa, may gawa ng code, nakita mo. Naintindihan mo kung para saan yun, ano yun, di ba? So, yun yung best way na understanding yung code. And then, yung pagsusulat, madali na yan kasi nandyan na rin si ChatGPT. Kaya hindi na tayo hirap. Hindi kagaya nung medyo nung mga matatagal na, talagang aasa ka sa cheat sheet, sa papel, sa libro. Dati titigin ka doon. So, pag nakalimutan mo, punta ka lang sa libro ulit o kaya sa Stack Overflow. Pero ngayon, meron na tayong ChatGPT, meron na rin tayong Copilot. So, wag lang kayong magsawang mag-aral kasi ang daming lumalabas na courses ngayon tsaka mga content creator. Ayan. So, minsan nakaka-divert sila ng attention. Opo, sir. Sasagay niyan dyan. So, may challenge ka ba? May part ba nahihirapan ka, Ephraim? Nung college po ako, sir, naka-encounter na po ako nung sa back end, may ko-connect doon sa front end. Doon po ako nahihirapan noon, sir. Pero di ko pa po naabot doon sa LCT po, sir. Nasa Oo. HTML po kasi ako. Sa PHP na course natin, meron na doon connection ng HTML at saka ng PHP backend natin. So, ang magiging style natin sa pag-aaral, hindi ko masyado sinasabi dito sa public kasi alam nyo naman marami tayong kakompetisyon. Pero bibigyan ko kayo ng idea na yung ating HTML and then yung ating backend, kung ano man yung ituturo natin sa backend, is lagi siyang connected, no? So, after nyo ng basic ng HTML, after basics ng halimbawa Node.js, PHP, ganyan, and then iba pa natin pang backend, yung Python natin for backend. So, i-connect natin siya sa HTML. And once na gumana yun, no, yung HTML mo and then yung backend mo, nag-connect sila, nagbabago yung database mo, na enter mo lahat, na meron kang password, login, etc. Once na napagana natin yun, ay pwede ka nang tawagin full stack. No? Ang kasunod lang nun is yung CSS. Kaya itong CSS medyo matagal talaga itong aralin. Kasi maraming framework na meron tayong Bootstrap, may Tailwind, so ang dami na. So, masyadong malawak. Pero since, sabi ko nga, mag-concentrate tayo doon sa foundational, once na naintindihan nyo yung code, madali na magiging madali na sa inyo. So, ngayon, medyo mahirap yan, pero later yan, pag lagi nyo ginagawa is, parang familiar na kayo lagi. Alam nyo na yung, ito pala, dito pala ako may mali. Ay, meron pala ako ditong kulang. So, yun, ma-encounter nyo yan. Ano? Yan. So, sige. May question lang po ako, sir. Doon po sa, although di ko pa po siya naabot, nasa HTML po rin ako. Yung backend po doon sa PHP, ang gamit po doon is, may SQL sum po. Yes. MySQL yung ating database. But later on, meron din tayo yung ating MongoDB. No, yun ay under naman ng ating Node. Sa Node natin gagamitin siya, and then sa iba pang mga backend services, no? So backend na mga frameworks, then etc. So dadaanan natin siya. Ang nangyayari lang kasi minsan sa sobrang excitement natin, gusto natin lahat tapusin at parang gusto ko tong tapusin na tong isang topic, next naman, next. So ang pitfall doon, ang problem doon is natapos mo lang pero hindi mo naintindihan. Kasi ang technique talaga dyan is pag lagi mong ginagawa, pinapractice mo mag-isa, kahit magkamali ka kasi doon ka talaga matututo hindi mo masolve bakit tayo gumana. So ang dami ninyo, minsan madaling araw nagme-message sa akin na, Sir Mike, hindi po gumagana yung code. Ang ginagawa ko, hindi ko tinuturo yung problem. Kasi kahit pakita nyo yung code ninyo, minsan mahirap yan, maliit yung maliit yung screenshot, lalo na sa cellphone.
So, sinasabi ko, diyan ka sa CSS may problem, hanapin mo. So, parang madi-discourage din kayo kapag ganun yung sagot ko kasi imbis na makatulong ako, lalo pa ako magpapahirap sa inyo. Pero ang kagandahan naman doon, once na na-solve ninyo, sabi nyo na, ay, Sir Mike, minsan kinukumusta ko pagka isang araw na nakalipas. Oh, Brad, kumusta na yung code mo? Sir, na-solve ko na. Oh, di napakaganda. Ibig sabihin, ikaw yung nakasolve. Kayo yung nakasolve at alam nyo kung saan kayo nagkamali. No, at bakit hindi gumana yon? Kasi pag hindi gumana ang isang bagay, isang code, merong bagay na nalalampasan. Nalalampasan or ini-ignore ni browser o kaya programming language compiler, yan, ini-ignore niya yon or nagtotro na siya ng error. Kasi hindi alam ng browser ano gagawin. Ano? So, kailangan nyo lang balikan yon para ma-correct ninyo, no? Ma-correct ninyo yung problem. Ayan. Sino pa gustong mag-share ng kanyang learning? Si John Sandoval, kumusta ka naman? Pag may tanong kayo, ay naka-off yung mic mo, Sir Yepsar, John. Rinig ba? Yan, dinig ka na. Okay naman po. Sige. Ako naman po, sa ano pala ako, web developer course. Oo. Medyo ano na po, sa jQuery na ako. Wow, malayo na yun Kasi po may ano naman po ako may konting knowledge din sa ano, HTML at CSS. Yun, na-apply mo rin. Ano? Ay, kumusta yung journey mo? Ano po, dinadahan-dahan ko lang din. Kaya minsan nagagawa din ng mga simpleng project na ano, para mas ma-grasp ko yung concept ng tinuro niya nasa course. Yes. At saka yung ano na yan, dugot pawis ang puhunan ko dyan sa web developers course na yan. Napakatagal ko yan bago na-develop. Siguro mga 7 months ko yan na bago na-develop. Kasi tiningnan ko yung Udemy, tiningnan ko si Udemy, si Coursera, tinignan ko lahat ng mga courses na may pinagdaanan ko na, yung pinaghirapan ko dati. Sabi ko, hindi to pwede sa ating mga Pinoy, hindi ganyan yung style natin. Pati yung mga Indiano, tinignan ko na lahat, paano strategy yung gagawin para maintindihan web development. Ayun, sabi ko, walang choice talaga kundi gumawa ng sariling style natin. And then, pag napansin ko na parang nakakalito yung turo ko, ako mismo, nagtuturo, nalilito ko, inuulit ko yun. Sabi ko, naku, uulitin ko ulit to. So, inabot ng 7 months doon. Yun. And then, later on, na-develop na natin yung style. Paano, saan tayo mag-start, ano yung dapat natin maintindihan, foundational. Tapos doon, habang tumatagal, nagiging familiar na tayo sa mga ginagawa natin. Ay, alam ko na. So, later on, pagdating natin dyan sa mga frameworks, like React, Angular, actually, magiging madali na sa inyo yan kasi makikita nyo yung syntax. Sila pare-pareho naman, nagkakaiba lang yung words, nagkakaiba lang yung mga variables na kailangan mo palitan. Ito variable to. Ito pala yon. Ito yung tungkol dito. Ito yung doon. Mali yung syntax kasi nasanay na tayo doon. So, yun yung style na ginagawa natin para mas ma-familiarize tayo with programming language and then sa code. Kaya kailangan nyo mag-endure dyan sa web developers course, no? Pagtsagaan nyo yan, mahaba yan. I think nasa almost 100 topics yan No, kasi pinagsama-sama natin dyan yung history, no? Kumusta naman yung history ng internet? Nakita nyo doon yung history ng internet, ayos ba? No, so Yes, 'di ba ang ganda ng history ng internet na paano pala tayo nagko-konekta sa isa't isa. Dati problema ko 'yan nung nasa programming pa ako. Sabi ko, paano ba gumagana 'tong mga computer? Paano nga ba? Then tinuro lang sa amin yung LAN cable, yun lang. Yung 'di ba yung mag-strip ka lang ng wire. Then kagaya sa CCTV rin halos yun and then sa mga networking. Then sabi ko paano nagta-transfer yung data. So doon pag naintindihan kasi natin yung backbone ng internet, pati yung hacking, yung cybersecurity, pag naintindihan niyo yung Python, no, naintindihan niyo yung HTML, CSS, JavaScript, yung mga backend, Node.js, yung mga yan. Pag naintindihan niyo, mas malupit kayong problem solver. At doon nga pumapasok yung term na software engineering. So, tiis lang, no? Pagtiisan niyo yung course na yan and magiging maganda yung inyong foundation
pagkaunawa na tungkol sa ating mga web application. So, John, may challenges ka ba na experience sa while learning? Challenges po. Oo, yung nahirapan ka, ganun. Wala naman po kasi minsan nag-search lang din gano'n. Oo, Tapos kailangan yun. Kailangan talaga. Kasi kaya hindi pa lumalabas yung ating course na for ChatGPT na for developers. Hindi ko kasi alam yung approach kasi iba-iba tayo ng career path, no? Meron sa software developer, WordPress, and then may full stack nga tayo. So iba't iba rin yung courses under nun. Meron tayong yung mga iba't ibang topics. Hindi ko alam kung paano i-integrate yung ating ChatGPT for developers. Pero eto ngayon ang ginagawa nating style, itong mga next courses natin, kasama na si ChatGPT doon. So habang nag-aaral kayo, makikita nyo yan sa HTML, CSS, then JavaScript. This month, i-accomplish ko sa inyo yung I think mga 5 course yun, no? Mga 5 courses. Tapos na kasi yung 2, hindi ko pa lang na-upload. Sobrang busy, grabe. Pero ngayon, ang nangyari is natapos ko yung pinaka-busy ko, yung thesis ko sa college. Nasatisfy ko na ngayon yung mga professor. Ayaw kasi nila pumayag. Ang dami ko na pinropose. Ang dami na. May cybersecurity, merong yung mga scam sa email. So, yun yung mga gusto kong gawing project para matapos na itong mga hackers. Sabi nung prof namin, ayaw namin yan. Gusto namin makakatulong sa community. Gusto namin nakakatulong dito sa farming, ganun, sa mga magsasaka. So, nag-isip kami hanggang sa lumabas nga yung idea na sa magitan lang ng cellphone, ma-identify anong klase ng lupa yung nasa harap mo. Kunyari, isa kang farmer o kaya bumili ka ng lupa and then hindi mo alam kung ano itatanim. So, lilinisin mo lang ng konti lupa tapos picturean mo. Lalabas sa cellphone mo yung anong lupa yan at anong klase ng halaman or prutas, ganun, o gulay ang pwede mo itanim. Ngayon, kapag ka na-detect ni application sa Android na hindi maganda yung lupa mo, magre-recommend din siya na paano mo yan ayusin. Ano yung mga imimix mo sa kanya para gumanda, no? So, yun yung malupit na naging thesis ko. And pumasa naman. So ngayon medyo maluwag na yung time ko ngayon at medyo matagal pa yung defense. So may 6 months ako para gumawa pa ng maraming courses. And maaring baka itanong nyo, ba't ako nag-aaral pa is nasasabi ko naman sa courses natin and topics. Para din sa atin to. Kasi once na nag-enroll tayo, nag-aaral tayo dito. Tapos hindi ko alam yung nasa college. Tinuturo sa college, hindi ko alam. So, ang layo, no? Magkakaroon tayo ng knowledge gap na habang nag-aaral tayo, late na pala tayo, hindi na pala yun ang ginagamit, no? So, yun yung purpose para makasabay din kayo. Ituturo ko din, no? Ayan. So, tis lang dyan sa inyo, tis lang. Si Dane naman, Sir Dane. Kumusta naman? Nasaan na yung inaaral mo ulit? Sa pala po ako, sir, sa getting started. Oo nga pala, binanggit mo kanina, no? So, nahirapan ka ba? Ayos lang naman, sir. Dinadahan-dahanan ko lang. Oo. Ang gagawin nyo lang, para mabilis kayong matuto, is kapag meron kayo na save na code, pwede nyo siya picturean sa cellphone. No? Picturean nyo sa cellphone. Kunyari, nag-aaral kayo, picturean nyo. Pagka kayo ay nasa daan, napatenga kayo, kaya umulan, gusto nyo muna tumambay. Imbis na manood kayo ng chick sa TikTok, edi tingnan nyo yung mga code nyo ulit. Ano bang ginawa ko dito? Ano ba yung mga pinagagawa ko? Ito. Oo nga, alam ko na yan. So, habang nag-scroll kayo sa inyong, pwede nyo nga i-post sa Facebook yun actually. Yung inyong mga code na ginagawa, gawin nyo reels, no? Yan ang advice natin. Kasi may magtatanong sa inyo Kunyari, kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Ikaw pala din, marunong ka pala sa, paggawa ng website. Opo. Kasi nakikita ko sa Facebook mo yan, dami yung post, mga design, ganun. Pwede mo ba ako igawa ng website? So, chance mo na yan na maging sample siya, no? Kasi kapag gumawa ka ng portfolio sample, kailangan tunay. Kasi karamihan na nag-a-apply ngayon na web developer,
Kunyari nag-apply sila sa halimbawa sa kung saan man sila nag-apply na company, magbibigay sila ng sample lang na wala naman talagang company o walang tao. Parang demo sample lang, no? Na kung makikita nyo sa dulo ng web developers course at yung iba pa may link dyan na pwede kang mag-download ng mga team, yung mga gawa na, pwede mo i-download yun. So, ang ginagawa nila is pinapalitan lang nila ng picture, pinapalitan nila ng mga information, then gagawin na nilang portfolio. Ganon din sa WordPress, ganon din, ginagawa nila pag WordPress ang gamit. Pero wala talagang actual na tao doon. Walang actual na kumpanya, walang actual na tao. So, magbibigay ng duda yon na baka copy-paste lang yung ano nito kasi wala siyang puro sample lang eh. Pero kapag merong actual na tao, like halimbawa, yung hardware dyan sa inyo, may hardware dyan, o kaya merong beach resort dyan sa inyo, o kaya may restaurant, i-offer nyo yung service nyo na pwede ko po kayo gawan na simpleng website lang, no? And then, huwag po kayo mag-alala, ang babayaran nyo lang is yung domain name lang. Yung domain name, web hosting, yan lang. Then, gagawin ko kayo ng website. Then, makikita na sa internet yung inyong website. So, sa simula, dadalawang isip, sino ka ba? Unang taga saan ka ba? No, gano'n. Kasi tatanungin ka kung ano yung background mo. Ganito lang po, ganyan. Gusto niyo gawan ko kayo ng sample, hindi muna sa wala muna sa internet, ano muna sa laptop lang. No, kaya papakita ko sa inyo sa cellphone ang design. Pag nakita nila na maganda yung design, maganda nga yan ah. Okay, sige, gawan mo ako. Magkano ba kailangan dyan? Singilin mo ng 5,000 muna. 5,000 lang po for the whole year para lang sa domain, web hosting. Sige, magbigay ako 5,000. Ano, pagkatapos ba o bago? Di nasa inyo pag-uusap na yan. Then, kapag pumayag na siya, gawan mo siya ng design. Yung tinuturo ko sa inyo, simpleng design lang yun. Lagay nyo lang yung picture nila, pangalan nila sa taas. Imbis na pangalan mo ilagay mo, pangalan nila. Maglagay ka ng pictures nila na makukuha mo sa Facebook nila. Tanungin mo sila kung anong gusto nila ilagay. Then, once na naiput up mo yon, isama mo ngayon sa portfolio mo. Etong si ganitong restaurant, client ko yan. Totoo naman eh, client mo naman talaga eh. Ma'am, sir, actually, ito mga client ko. No? So, doon, napapractice mo na yung coding skills mo, design skills mo. Then, later on, itong mga tao na to, pag sinabi mo after 1 year, sir, ma'am, mag-expire na po yung ating website kasi may binabayaran tayo doon. Mawawala na po yun. Sabi nila, magkano ba kung kailangan gawin na natin full-blown yung pwede na tayo may order na dyan. Meron na tayong pwede tayong magtinda online. Magkano aabutin doon? Medyo mahal po yan, ma'am, sir. Aabot po yan minsan kung basic lang, mga 50,000. Mahal pala, no? Opo, pero ang makikitain nyo naman, dahil online na, mas mabilis. So, mas marami kayong customer, mas marami kikitain. Pag narinig nila yon, automatic yung, sige, mag-invest kami dyan. Diba? Client na yon. Hindi nyo kailangan pumunta sa, tawag dito, mga, ano yun? Yung Upwork, ganyan, no? Yung mga online job PH. Actually, ganyan ang pinagsimulan ko talaga. Gumawa ako ng ng mga free sample, free para sa mga organization. Then, yun na pinakita ko sa mga bagong client. Ito, ang ganda niya na. Sabi, magkano yung ganyan? Nabo po yan ng 60K, ganyan. So, sila yung mga client ko ngayon, di ba? Hindi ako naghanap ng mga Amerikano o ano. So, ayun. So, pwede nyo gawin yun, ano? So, gawa kayo ng samples, then ilagay nyo sa portfolio nyo yung mga tunay na kumpanya, institusyon, kung meron dyang malapit sa inyo, kung ano man business yan, offeran nyo, no? Pero kailangan marunong muna kayo, siyempre. Paano nyo magagawa yun kung hindi tayo marunong, kahit simple page lang, no? So, dapat marunong tayo, ano? So, picturean nyo yung code nyo, ilagay nyo sa Facebook nyo. Ako, hindi kasi ako naglalagay. Dati, ginawa ko kasi yan doon sa isa kong account. Nagpo-post ako ng ganun. Parang yung mga content creator, vlogger ngayon. Di ba? Panay ang post nila, nakaupo sila sa laptop, ganyan. Tapos, panay ang nila, life of a developer, a web developer, a software engineer. Di ba? Mga ganyan. Tapos may Facebook din. Nahirapan ako mag-reply. Ang dami kasi nagtatanong, tapos may nagpapagawa ng project nila sa school. Tapos,
nagagalit kasi hindi ko nire-replyan, sabi ko, tapos nagko-comment sa baba, sabi ko delete ko na lang yung isa kong account para ano, kasi meron na akong client marami na akong client. So sabi ko, ang kalaban ko naman ngayon yung oras. Kasi kailangan mo i-balance yan yung balance mo sa learning, kailangan may learning ka, oras ng pag-aaral, meron kang time para sa work, and then sa yung personal life, no? Sa yung family. Ngayon, pag sumingit yan, pansinin mo yung mga vlogger ngayon, 'di ba? Ang dami nagre-react sa comment nila, 'di ba? Tapos nire-replyan nila, 'di ba? Time consuming 'yun. Biro mo, bibigyan mo ng panahon mag-reply doon para sa hindi ka mabash, no? So, tingnan mo ngayon sila, nahirapan na sila. Sagot no isa, ayoko magbanggit ng pangalan. Sabi nung mahaba buhok, kilala nyo na yun, kulot. Mahaba buhok na ano siya, yung kilalang-kilala sa Facebook, TikTok. Sabi niya, yung tanong mo, yung sagot nga pala doon, nasa reels ko na, hanapin mo na lang. O di, siyempre, ang haba nga naman ng paliwanag doon. So, hanapin mo na lang sa reels. Ang dami reels niya, di ba? Ang dami niya reels. Tapos, pag hinanap mo pa isa-isa yon or binigyan mo siya ng time, pag nag-reply siya ulit, bibigyan mo ulit na another comment. Magko-comment ka, magre-reply ka. So, sabi ko, wag na. Ayoko na yan. Una-una, hindi naman tayo magkakapera talaga dun Ang totoong pera ay nasa client, no? Nandun sa work. Oo, kapag ikaw ay may work, tingnan mo yung mga developer talaga, yung mga tunay na developer. Wala silang time para mag-YouTube, mag-post sa YouTube. Siguro ano lang, sa yung mga interviews lang, ganun. Pero yung talaga maggagawa sila ng content, hindi. Wala silang ganun. Ano? So, wala silang time. Yung time nila extra, gagamitin nila sa family, ganun, sa pamamasyal, etc. At hindi nila pinopost sa Facebook nila, no? Yan, so tuloy lang kayo, Dane, I pray, man. Tuloy lang. Ito si Nel, masipag din to si Nel Talaga, eto nadi-discourage na to minsan Nel, may camera ka ba? Nel Venegas? Nel? Wala pong camera. Wala ang kamo. Sige, share mo naman sa amin yung umaayaw ka na yata Ayaw mo na yata magpatuloy, parang baback-out ka na Anong nangyari? Hindi naman po. Akala ko magbaback-out ka na sige, ano nangyari sa'yo? Kumusta ka naman? Kakatapos ko lang po dun sa sa PHP po. Kumusta naman ang learning mo dun? Maganda naman po kasi maganda siyang backend. Pati madali lang po yung mga syntax. Yes. At yun nga po, yung may after ko pumapasa ng projects and yung may pinapagawa po kayo na simple website lang na may page na backend is PHP. So, tinatry ko po siya ngayon. Then, nag-start na rin po sa MySQL po. Oh, good. Oo, kasi yan ay combination, yung PHP and MySQL. Actually, ang ginamit natin sa PHP ay halos HTML lang nandun, konting CSS lang, di ba? Pansin nyo? Kasi later on kayo na magpapaganda nun. Pag na-develop nyo yun, yung nandoong yung mismong project doon, pwede nyo siya ibenta, no? Pag na-develop nyo, kasi may yung mga susunod yung project, may login na, meron ng maraming kasunod yan hanggang sa ma-develop nyo talaga yung buong system at pwede nyo pa expand, pagandahin, so hindi ka naman nahirapan, Neil? Hindi naman po. Wow. Gets naman po yung bali hinihintay ko na lang dito. Gusto ko po talagang matutunan yung medyo hirap ako dun sa gusto ko po matutunan yung CSS talaga, yung pagde-design talaga. Oo, kasi nandun talaga ang buhay nasa CSS. Pero don't worry, kasi kagaya na sabi ko kanina ay maybe this week or next week magiging available na yung ating CSS. So medyo maluwag na yung time ko ngayon. Meron ako ilang buwan para mag-create ng courses, new courses. Then magpuproceed na tayo sa ating mga framework. So kailangan ay practicein nyo sila. Gawin nyo palagi, picturean ninyo, i-post nyo sa Facebook nyo para lagi kayong ma-remind na meron kayong ginagawa na dapat makapag-focus kayo. And
magkaroon kayo ng parang ma-develop kayo lalo, no? Kasi kapagka tumigil kayo, kasi ang dami kasi katulad ko sa school, gusto ko na mag-drop actually nung itong last sem. Gusto ko na mag-drop. Nung nakaraang sem pa last year, nag-focus din ako sa Learn Computer Today. Bumagsak ako sa 3 subject na banggit ko sa inyo yun sa isang developers meeting. Bumagsak ako doon kasi na-late ako ng pasa ng project, hindi tinanggap. So, ngayon, gusto ko mag-drop na sa college kasi alam ko na yun, nakita ko na yung mga curriculum, nakita ko paano sila magturo, ano yung mga latest. Alam ko na ano yung mga kailangan ko integrate sa LCT. So, magda-drop na lang ako, ayoko na. Kasi sayang yung panahon. Pero mayroong isang professor nagsabi sa akin, babae, sabi niya, Mike, sayang naman kung titigil ka kasi nandyan na, malapit ka na matapos. Sabi ko, oo nga no. At saka yung title is Computer Science. Then, nandito na tayo sa technology, nandito na rin. May mga certification na tayo. So, kapag dumagdag sa portfolio ko yun, di ba? So, mas magiging malakas tayong lahat. Bakit? Kasi, well-prepared yung inyong instructor and then ang Learn Computer Today nag-improve. Tapos kayo nag-aaral pang mabuti. So, ang pinaka-goal natin, alam nyo, hindi ko naman lagi nababanggit. Pag mayroong dumating na project, malakihang project, pwedeng sa government o pwedeng mga tao from abroad, ibibigay ko lang sa inyo yun. O total, marunong ka na, ikaw na gumawa. Bigyan mo na lang kahit paano, di ba? Kung ang deal mo dyan, 100,000 or 200,000, bigyan mo na lang pang kape, di ba? Pag binigyan mo ako ng pangkape, 3-in-1 pa binigay mo, mga parang 15 pesos lang, maya ka naman. No? So, ibig lang sabihin nun ay at least makakatulong talaga sa atin, no? In many ways. At saka kung kailangan ng tao, no? Is tayo rin magkukuha sa isa't isa kasi kilala na natin yung isa't isa, hindi tayo pwedeng magloko. Hindi tayo pwedeng tumakbo kasi once na naibigay na yung down payment tapos magtatakbuhan tayo. Nasa akin yung mga profile nyo, di ba? Nagpasa kayo nung mga ibang mga profile nyo, yung tawag dito, yung inyong mga cellphone numbers, so nandyan yun. So kapag kayo nagloko, gilapin ko lang, hello, mamang police. Ganun lang, meron po kami million ditong transaction. So, yeah. So alam ko naman, diyan ko nakikita na kayo talaga, desidido. Kasi yung una na lang, meron sa inyo nagbayad ng cash, no? Then yung, nakakaram din po ako ng discouragement, pero I think normal naman yan, no? Ma-discourage. Kung gusto mo, wag na tayo magpatuloy, Joke lang, Joke lang. Kasi, wala kasi tayong nakikitang ending. Pero yun nga, binabanggit ko kanina, once na ikaw ay nag-start na mag-freelance, talagang may client ka na, dun mo naman ma-enjoy kung mapapansin mo yung Facebook ko, kung tayo ay friend. Makikita mo, pinopost ko doon mga laruan, kagaya nito, itong mga ganitong laruan, ayan. Kasi kapag gusto ko mag-relax, tinitingnan ko lang to, ginaganyan ko lang to. Ang ganda ng motor na to. Kahit di ako makabili ng tunay nito na ganito kamahal. Kasi aanin ko naman ganito kamahal na motor nasa bahay lang ako. Aanin ko naman to, di ba? So, pan-display lang siguro sa labas. So, laruan na lang, total pang-display. So, ganyan. Ayan, yung mga pinopost ko sa Facebook. Kasi, nai-enjoy ko yung hanap buhay ko. Actually, pwede akong magkumpanya, pwede tayo kahit saan, pwede mag-abroad. Nandyan lahat yan Pero tinaan naman ninyo yung pinagdaanan ko. Hindi naman tayo nag-start, no? Hindi naman tayo nag-start 2020 lang. Hindi noon. Ang tagal na. 26 years na ako nasa IT, nasa networking, etc. Nandyan na rin ako sa programming. Sa programming, hindi masyado kasi nakita ko yung programming, pagkalipas ng 1 taon, phase out na. Yung mga, kunyari, gumawa ka ng system. Tapos sasabihin nung company, gawa tayong bago, ayoko na niya, luma, ang bagal, gawa tayong bago. So, siyempre, dahil ako hindi man updated nun sa mga programming languages, so sabi ko, di pa bagong aral yan. Tapos sweldo naman 15,000 lang, 20,000 company. Ayoko na dyan. So, lipat ako ngayon, lipat. So, nasa iyo yung choice doon. So, kaya lang, kailangan mo maghirap talaga. Hindi pwede yung
yung parang lugaw lang na nagpakulo ka ng bigas. Tapos nilagyan mo ng malagkit, ano ba yung mga nilalagay doon. Tapos lalagay mo sa harapan, maghihintay ka ng customer. Hindi siya ganun. So kailangan ikaw para ring ano yan yung nasa construction, no? Mahirap. Pero pag nakita mong lumalaki na yung bahay, nabubuo na siya, tapos bahay mo pa yon, 'di ba napakaganda? Na-experience yun yan, 'di ba? Yung sarili mong bahay, ikaw yung nagkukumpuni, nag-i-improve, 'di ba? Kung hindi niyo pa naranasan yun, maganda yung ganong experience. No, so wag ka ma-discourage, Nel. Ayawan na. Ayawan na, no? Ano, Nel? Ano ba yung challenge? Ano ba yung pinaka-challenge para sa'yo? Bakit ka nadi-discourage? Hindi naman po sa learning. Mm. Kumbaga ba sa outside na rin sa ano, Nang sa bababae ka yata Talagang hindi po, wala nakaka-discourage po. yan. Wala ka pang babae. Baka naman kung ano yung pinagkakaabala mo kaya na-discourage ka. Like example, ano ba yon? Yung sa labas. More on sa work po pati sa church po, sa pagsiservice po. So work, 'di ba sa ano ka nagwo-work? Ano nga ulit 'yon? HMO po. HMO. Okay. Tapos sa church, wag na natin pag-usapan yung religion, wag na yung kung ano man 'yan. So lahat naman tayo ay merong religion, no? Sabihin na natin yung iba wala. Wag na natin pag-usapan kung may wala, may ano, no. Kasi pupunta yan sa philosophy sa church, tiyak dyan, ang mapapansin ko lang dyan, masasabi ko ay nagbibigay ka ng time, di ba? Gaano karaming time yung ginugugol mo sa church? Tuwing Wednesday po, then pag linggo po talagang magdamag po kung may times po na kasi may parang nag-aaral din po kasi. About sa Diyos, di ba? About sa ano. Okay naman yan. Maganda naman yun. So, maganda ang gawin mo is kung hingi ka ng advice, is i-manage mo lang yung time. Ano? So, kasi Yes po. hindi naman, ang kaibahan kasi pag nasa religion tayo or sabihin na natin sa ating vocation para sa Diyos, binibigay talaga natin halos gusto natin 100% para sa Diyos, di ba? Yes. Pero marami, sa akin philosophy lang to, baka magdebate tayo sa religion. Iniiwasan ko yan no. So, maraming paraan para sa akin, pwede kang makatulong sa church. Una, yung personal, yung personal service mo, kung ano man yung dedication mo sa Diyos. Pangalawa, yung financial, no? Kasi kung ano man religion natin, may finances yan na pangangailangan. So, kung hindi man tayo makatulong sa physical kasi busy tayo sa work o something like that, pero nakaka-attend tayo, hindi necessary na nandun tayo palagi. No? Kasi may dedicated person talaga para sa personal lang sa akin. So, once na tumulong tayo, like pagbibigay ng pagkain, merienda, no, sa mga bata, magbigay tayo ng mga tulong sa kanila sa school, napapasok sila sa school, wala silang gamit. So, isa yan sa mga pwede natin idagdag, no? Na paraan para kahit paano ay nakakatulong tayo sa mga members natin sa church. Kasi yung part na yan, medyo talagang kailanganin mo ng time management. No? So, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Yun naman yun at yung paglilingkod natin sa Kanya, kailangan natin i-balance, no? Kayo ba yung naakit? Ayoko na magsabi, kasi religion yan baka may makakita. Tatanungin ko sana kung kayo ba yung naakit sa bus? Sa bus? Parang missionary? Oo. Hindi naman. Hindi naman. Sige. Kasi pagka-aakyat ka pa sa bus, wala ka nang time mag-aral, Brad. So, huwag ka na muna umakyat sa bus. Pagka-uwi ka na lang, siguro pwede yun. Babiyahe, ano? So, ayan, lumalabas na yung pakikialam ko sa religion. I-change topic na natin. Ayan. So, ayan. So, huwag ka lang ma-discourage kasi habang buhay tayo yung ang pananaw natin sa buhay, like pananaw natin sa Diyos, hindi mo mawala yun.
So, i-balance mo lang. Kailangan mabuhay din tayo, gumaan yung buhay natin. At yung Diyos naman, nagbibigay ng blessing yan eh. So, kapag puro nandun tayo sa dedication ng paghihirap, pero yung blessing ay na-ignore natin. So, one part is yung maging knowledgeable tayo. Maging matalino, ganyan, makatulong sa kapwa, sa church, no? Sa mga tao. Kasi once na ikaw ay yumaman, nagkaroon ka ng pera, so, nadadagdagan ka ng capacity, capability, na tumulong sa mga tao. Lalo na, ito ngang Learn Computer Today, kung papansinin ninyo, wala naman tayo religion, walang politics. Pero, ang approach na ginagawa natin dito is talagang makatulong, no, na meron tayong free courses, meron tayong parang mga ways para makapagbigay tayo ng free learning, no, and ganito nga sa mga murang halaga, nakaka-afford tayo ng ganitong training. So, isang form yan na yung prinsipyo natin sa buhay na i-apply natin. Kaysa dun sa puro pera lang na sumali kayo sa amin, then mag-enroll kayo sa amin, then sa loob lamang ng 12 days, maging software developer na kayo, software engineer, no? Magbayad lang kayo ng ganito kamahal na bayad. No? So, may ibang agenda yon. Ano? So, Neil, ano pa? Ano pa yung mga challenges mo? Normal din po sa work, OT po. Then, Hindi mayaman ka na niya ngayon. Dapat pala ano kaya tayo minsan tawag dito, face-to-face meeting tayo, ano? Magkape lang tayo sa isang nasaan ka ba? Sa place mo? Saan ba kayo? Ikaw, Nel, saan ka? Pasyano po, malapit sa checkpoint. Ng Kalamba. Opo. Oo, di malapit ka sa akin. Si Dane, Sir Dane, saan ang place mo? Sa Mindanao ka, sir. Sa Layo, no? Mag-aeroplano ka na lang. Punta ka dito. Hindi, magsiset tayo ng isang day sa isang taon na pwede tayo magkaroon ng parang face-to-face meeting, ano? Face-to-face. Pwede natin tawagin ano yan eh. Ano ba? Conference, Developers Conference. No, 2025 o 2024. No, na hindi lang tayo involved doon. Marami ng developer pwede tayo mag-invite. Pero tayo yung pinaka-key persons magpa-facilitate. No? Si Ephraim, taga saan ka, Ephraim? Ilocos Norte po, sir. O mag-aeroplano ka na lang din para tapos hanap tayo ng merong hotel, no? Para yung ano lang, yung andun na yung conference room, and then meron tayong mga rooms doon puro lalaki, tapos mga babae sa kabila, no? So, pwede natin lahat yan iplano, no? Para tayo ay meron ding, malay nyo, yung magiging forever nyo, makikita nyo na pala dyan sa ating face-to-face meeting, mga forever nyo. At kasi nakikilala natin yung personality ng bawat isa. So, ikaw, sir, dyan, saan ang place mo? Laguna po ako, sir. Laguna rin. Malalapit kayo sa akin. Sige. Ayoko naman na magkita-kita tayo tatlo lang. Gusto ko marami rin. Kasi marami naman tayong kasama mga DevOps. At yung iba ay malapit lang din. Si Sir Edward, saan po ang place niyo, sir? Paranaque po. Malapit lang din, Ayos. Magdadala lang ako ng mga 3 kahon ng buko pie. Masarap ang buko pie ng Laguna. Dadalhin ko lang dyan, Tapos, punta tayo sa isang place kung daldalan tayo doon, Oo, ayos na. Tapos na yung mga iba nating mga klaseng mga babae, makasama rin sila, alam ko yung iba doon, mga single eh. Kasi minsan nakikita ko yung mga post nila, mga single pa sila. At meron tayong mga meron tayong mga ka-DevOps, mga ka-developer natin nasa abroad, single pa rin, Hindi lang sila active talaga sa ganito kasi iba yung time, iba yung oras. Pero active sila sa personal na mga tanong, ganun. So, nakikita ko na single pa sila. So, nakalagay single, mga ganun, mga post nila. So, hindi natin alam, Si Nate, nandiyan ka? Eto, malupit tong batang to. Graduate with honors to eh.
Nate? Wala kang mic? Kinuha na naman ng papa mo, nag-videoke na naman? Oo, lagi yan walang mic eh, sira yung ewan ko kung yung mic niya ginagamit o something like that. Oo. So, with honors ka, congratulations ha. Galing nitong batang ito, nakakahanga 'tong tao, nitong batang ito. Bumili ka naman ng mic. Sabihin mo kay papa mo, regaluhan ka ng mic, graduate ka na eh, no? Oo. O, sabihin mo, pa, bili mo daw ako ng mic o kaya yung may ganito, yung may headset na may mic na para kasi ikaw pwede kang magturo, no, later on sa career mo. Pwede kang maging developer, pwede kang maging software engineer, then pwede kang magturo, no? Kasi mag-expand tayo, itong Learn Computer Today, magiging international tayo. So, kakailanganin natin ng teacher. No, hindi ko naman kaya pag ganun nakalaki yung audience. So, malay nyo, kayo din ay may gift pala. Meron kayong kakayahang magturo kahit na isang part ng. And yun nga, magkakaroon tayo ng main office, no? Siyempre, sino kukunin natin devs? Kayo yun, no? At siyempre, magkano ipapasweldo sa inyo? Malaki yun. Siyempre, dahil habang ang Learn Computer Today ay nag-i-improve, i-open natin yan international. So, once na nag-open tayo sa international, magiging dollar yan. So, once na dollar ang binayad, ang kapalit naman sa peso, di ba? Ang laki ng dollar ngayon, ang equivalence ng dollar. So, halimbawa, nag-provide tayo ng, let's say, course. Halimbawa, ang halaga is $50, no? Di magkano yun? Malaki din yun. Nasa, I think, 3,000 na yata ngayon pesos or $50 isang course. Or mag-provide din tayo ng services like gagawa tayo ng system nila, no? Ang mga kumpanya na naghahanap ng gumagawa ng system, tapos foreigner sila, no? Ipapasa ko lang sa inyo yun o pwede tayo dito na sa Learn Computer Today, ako na ang tatanggap ng mga projects, kayo gagawa. So, pwede yun kasi marunong tayo eh. Kapag marunong tayo, hindi tayo mahihirapan sa client. Pag marunong. Pero pag hindi marunong, kahit na magmakaawa na tayo sa client, sige na, kunin nyo na ako please. Nangyayari kasi yun, di ba, sa Facebook. Mapapansin ninyo yung mga nagko-comment na na sila, napapagod na sila maghanap ng client. It's because limited lang sila sa kakayahan, no? Kapag marami, parang niyan eh, para kanyang technician, para kang si Sir sa CCTV niya and then sa networking niya. Ang bilis niya makagawa kasi and then yung client ay naturally nakakakita siya kasi meron siyang skills, meron siyang kakayahan, di ba? Pag hindi kayo marunong, Sir, palagay nyo may client kayo? Wala. Magka-client kayo isang beses lang pero hindi na uulit. Parang karpintero, pinagawa mo yung bahay mo. Ba't ganyan? Kailangan ko lagi quality. Oo, quality. Tsaka yung support, di ba? After sales, no? Pagkatapos na may install, mahahanap ka pa rin. Kasi merong iba na pagkakuha ng pera, di na makakita. Pag nag-down payment, di na makakita, di ba? Kasi nga, Tapos, Sir Mike, kailangan lagi kayo magbibigay ng discount. Oo, syempre, Pinoy tayo eh. Talagang hindi pwedeng walang discount. Kahit na ang tunay na presyo, 100. Gawin mo 200. Magkano? 200. Mahal naman sa'yo. Sige, 150 na lang. Ewan ko kung na-experience nyo sa palengke, lalo na sa Divisoria. Dati kasi doon ko natutunan yung mga kalokohan ganun eh. Bata pa ako. Pag ako bibili sa Divisoria, pinutusan ako nanay ko. Magkano po yung tela na yan? Kasi nanay ko mananahi. Sabihin niya, 350. Mahal naman ho niya. Sabi ng nanay ko, 100 lang. 100 lang ho. 100 lang ho peso niyan. Sabi niya, sige, gawin mo na 120. Pero mo, ang presyo niya una 350 sa tela. O, di ba? Yung tindero, presyo niya sa tela, 350. Sabi ng nanay ko, 100 lang yan. Sabi niya, pag bumili ka, 100 lang yung ganitong yarda, ganitong haba, ganyan. Pagdating doon, sabi niya 350. Sabi ng nanay ko, 100 lang daw. 100 na lang. Sige, gawin mo ng 120. Biruin mo 350, naging 120, di ba? O, nandun may panggugoyo. Pag hindi ka marunong, bibili ka 350. Tatawad ka man 320. So, tubo pa rin sila. So, ang point natin dyan is pagdating sa quality. Ayan. Tapos, yung presyo mo tapat.
kung nagbigay ka pa ng discount, dadami yung iyong kliyente. No, dadami. Ay, i-recommend ka pa. Yun ang matindi doon. Hindi mo kailangan sabihin na, oy boss, ito yung aking calling card. Paki-recommend mo ako sa mga kaibigan. Hindi mo na kailangan sabihin yun kasi sila na magsasabi yung, teka, yung kakilala ko, andito yung cellphone number. Nasa, teka, ito, tawagan mo to. Yan yung gumawa nung sa amin. Yan, may discount yan. O, di, meron ka na bagong client. No? So, ganun din sa atin bilang developer. Once na nag-create tayo ng something na maganda and then andun tayo for support, marami tayong magiging client. Sa ngayon, wala pa kasi siyempre nagsisimula lang tayo. Tsaka nakakatamad sa YouTube, TikTok, dahil babae, doon na lang muna. Sa totoo lang, pag ako nag-Facebook, pag nag-start ako mag-Facebook, may dumadaan dyan kung ano-ano, may pelikula, may nakakatawa, merong diwata, merong diyata, may hiwaga. Sabi ko, ano ba yan? Ginaganon ko, puro sila. Huwag na ako mag-Facebook. Gusto ko na nga minsan i-install, naalala ko may Learn Computer Today pala. Ayaw nga pala, may Learn Computer Today. May page nga pala tayo, hindi pwedeng mawala yan. No? So, yun. Pinopost ko yung mga ano na lang, kung ano-ano yung nakapag-relax sa akin, ganyan. So, pero yung iba doon, kung kayo ay friend ko, hindi ko siya pinapost in real time. Hindi siya yung tipong pagka-picture ko ngayon, popost ko na ngayon. Hindi. Iniipon ko yan. Kunyari, nagpunta ako sa isang lugar, ang ganda ng lugar, picturean ko yan. Ay, eto, ang ganda rin dito, picturean ko yan. Ay, may nakita ko dito, picturean ko yan. Nasa cellphone ko lang yun. Ngayon, pagka, halimbawa, napansin ko yung profile ko, walang kalaman-laman, wala akong update. Baka isipin nila, ano nangyari sa akin? Di mag-post ako ng mga nasa cellphone ko. Ano nga ba meron dito? Post ko muna yan. Isa lang, dalawa, yan. So, marami pa ako ipopost, no, pang update. So, ganun din, ang gawin niyo sa inyo is i-post niyo yung ginagawa niyo sa coding, no? Tingnan niyo yung mga babaeng hindi kayo pinapansin dati, yung mga single kayo ngayon, di ba? Hindi kayo pinapansin o binasted kayo pag napansin yung, uy, ano to, nakalagay dito, puro code yata to, mga design, aba, ito pa lang si Efrem, ang gwapo pala, gumagwapo ngayon si Efrem. Tapos may chat-chat ka, kumusta ka na? Simula na yan. Simula na ng magiging lapitin ka na. Actually, magiging lapitin kayo sa ganyan, no, sa opposite sex. Kasi lalo na kung babae, lalaki, ganyan, tapos nakikita sa post mo. Eto si Nate, nako, ewan ko, daming may crush dyan ngayon. Ilang taong ka na, Nate, ngayon? 17? 17 na ata to si Nate. May tsura pa yan. Tapos, sorry, 13 ka nga, 12 nga pala, 13. Mukha ka na kasing malaki sa Facebook. Ang dami nagka-crush sa'yo, no, sa school, no, lalapitan ka ng mga babae, no. Nagpapagawa sa'yo ng mga assignment, no, lalo na sa coding. Tiyak yan, pagdating mo ng college. Kaya dapat good boy ka lang, ha. Huwag kang magmadali. At mahirap ang pambili ng gatas. Tapos hindi ka pa developer, wala ka pambili ng gatas, pagagalitan ka ng tatay mo. Baka yung microphone, maipalo lang sa iyo pagka ikaw ay... Oo. So, sige, pakita ko lang sa inyo yung aking screen, para meron tayong idea. Kasi nabanggit ko kanina to about yung, yung future, no, ng Learn Computer Today. Tapos yung design, nasa na yun? Teka lang, hindi ko makita dito eh. Si-share ko lang yung screen ko, no? Asan yun? Ang dami. Teka lang. Ayan. Ayan. Nakita nyo na yung screen ko? Opo, sir. Yes, Teka lang. Tayo sa kabila. Ayan. So, ito yung dinedesign ko kanina na gagawin natin sa ating sa ating uniform. Hindi naman actually uniform kasi kayo ay developer na by default. No, once na kayo nag-enroll sa Learn Computer Today, kayo ay developer na. So, may title kayo na developer sa atin. Do junior 'yan. So, ito yung jacket na pwede natin mabili sa Shopee, pwede sa Lazada. Pwede rin natin i-provide dito sa Learn Computer Today. Pag ikaw ay estudyante, meron ka ng ID, so pwede kang umorder nito. So, meron akong
meron malapit ditong printing. So, pakita ko lang yung ano niya, yung style. Yan. So, simple lang siya. Gusto ko simple lang. Tapos, kitang-kita yung red dito. Yan. Parang ganyan, no? Canva lang naman. So, pwede nyo siyang suot kahit saan kayo pumunta, no? Wag lang pagka kayo ay, gagawa ng masama. Wag nyo suotin yan. Pagka mambabae kayo, siguro pwede pa kasi yan nakakadagdag ng pogi points yan eh. Pag nakita, uy, developer ka? Developer ka lupa. Yan. Saan ka nagde-develop na lupa, no? Hindi, coding yan. Isa akong software engineer. Actually, pwede natin lagyan ng software engineer yan once na talagang marunong na tayo. Meron tayong ganong design. Ayan. Tapos ito yung isa pang design. No, na dito sa right side ay mga logo ng mga main. Hindi natin pwede ilagay lahat dyan para tayong dyan. Parang, ewan ko kung ano mangyayari dyan. Parang batik-batik ang lalabasan niya. Lahat ng logo lalabas. So, simple lang, Ayan lang. So, ayan. Ganyan yung tsura niya. pwedeng i-provide ko sa inyo. Hindi, para standard siguro, papagawa na lang tayo. So, gagawa muna ako sample, papaprint ako, then tingnan niyo kung okay sa inyo yung style. Tapos siyempre yung size, no, tingnan natin. No, kasi pwede ko kasi itong ipa-embroidery yung nakaburda. No, hindi siya sticker, hindi siya yung basta print lang. So, nakaburda siya, no. Yan. So, pwede nyo siyang, eto naman sa left arm, dito sa balikat, na meron siyang logo ng Angular, no, parang ganun ng style. Pero siyempre, for collaboration pa rin yan. Ayan. So, eto naman yung polo shirt natin. Ayan. Ganyan ang style. Ano palagay nyo? Okay ba? Pwede ba yung ganyang style? Okay po sa atin, sir. Oo, ito medyo overkill na eh. Pag pwede naman dito sa may left. Kaya lang mas maganda, simple ganyan, no? Kaya lang kasi pag embroidery, yung burda, medyo mahal yun. No? Ito naman sa mga girls natin, t-shirt. Pwede naman din sa girls ang polo shirt, girl style. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. So, tiyak pagkasuot nyo yan sa kayo pumunta, makaka-attract kayo ng client. Or sabihin na natin yung mga may interest din. No, sabihin nila, sir, ikaw ba ay developer ng Node.js? Ikaw ba? Oh, yes po, ako po ay developer. Marunong ka gumawa ng ganito. Kasi kailangan namin sa school ng ganito, ganyan. Oh, yes po, kaya pong gumawa ng ganyan. Magkano paggawa nun? Ay, nasa pagganyan. Ano ba, gaano kalaki ba yan? Ganito, ganyan. Alam niyo yung mga gagraduate ng college, willing gumastos talaga sila, no? Dahil nga, yun nga, binanggit na kanina, na yung marami sa mga college hindi talaga natuto. So pagdating sa capstone nila, no, kailangan nila na system, hindi nila magawa. So naghanap sila ng marunong at pupunta sila sa Facebook, kaya sa forums para makahanap ng gagawa. Ang nangyayari is nakakakita sila ng mga developer pero pag nakuha na yung pera, tinatakbuhan sila. So kawawa, Kawawa yung ganun. Ngayon kung kayo ay may ganyan kayong t-shirt, naglalakad kayo sa LRT station, o kaya kung saan man kayo pumunta, kahit yung jacket nyo lang, tapos napansin nila, no? Ay, developer ka pala, no? Kaya mo gumawa ng ganito. Yes po, ganyan. Ano po bang gusto nyong gawin? Kasi meron akong business ganito. Actually, sa experience ko, nangyayari yan, na once na nalalaman nung ibang tao na yung work ko. Kasi nagtatanungan. Kunyari, halimbawa sa isang party, siyempre magkukumustahan kayo ng mga bagong kakilala mo, bagong friend. Tanungin ka ngayon, katulad nung isa na naging client ko sa isang occasion lang. Tinanong niya ako, ano bang work mo? Ay, ano po, nagde-develop po ako ng mga website, ganyan.
mga application, sabi niya, kaya mong gumawa ng ng website para sa ganitong product? Yes po, kaya po. Magkano yung initial na presyo sa ganun? Doon kami nakakuha na kagad ako ng client by introducing myself, no? So, ganun din kayo. Basta importante lang marunong muna. At pagkatapos nun, at nakakagawa na kayo, hayahay na yung buhay, no? Gagawin nyo na lang ng gagawin. And magagawa nyo, siyempre alam nyo gawin. Tapos, pera na next nun, no? Meron tayong isang sasali daw kaso kalimutan siguro niya, no? Pero merong a-attend ngayon si ano pangalan nito? Si Ruel yata to. Naku, nakalimutan siguro niya. Oo. Pa-type ko lang ay. Sige, may comment ba kayo? Comment nga kayo dyan. Meron ba kayong gustong isabihin din? Yan, maganda ba yung design natin? Pangit o anong gusto niyo improvement dyan? Sa akin po, sir, ayos naman po. Lalo-lalo na yung polo shirt. Polo Mahilig shirt, po no? ako sa polo shirt, sir. Mahilig ka sa polo shirt. Ay, oo. Pandagdag yan sa ating pandagdag sa ating portfolio yan. Meron kang t-shirt na ganyan. At saka, once na may picture ka niyan, o kaya suot mo siya, nagpicture ka, parang na yan, parang certificate din yan na ikaw ay kasama, no, sa developers team ng Learn Computer Today. Pero sana wag naman gawin ng iba sa atin yung ginawa nung isa nating estudyante. Dati pa yun pumapayag kasi ako na gamitin yung pangalan ko, The Learn Computer Today, sa mga portfolio nyo, isama nyo sa resume, sa by data, sabihin na natin ganun, CV, no, gamitin nyo yung aking pangalan, cellphone number, and then Learn Computer Today. Biglang may tumawag isang beses sa akin. Sabi, kung kakilala ko ba raw yung tao na yon. Sabi ko, sa aming data, yes, meron po kaming estudyanteng ganyan ng pangalan. Tapos sabi niya, kasi may utang dito sa amin. Kayo po ang kayo po ang tawag dito, yung co-maker ba yun? Ako daw ang parang nag-guarantee na magbabayad siya. Sabi ko, teka, wait, wala naman akong pinirmahan dyan, di ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala naman po. Pero bakit ako yung sinisingil nyo ngayon? Tapos sabi niya, nahiya yung naniningil. Sabi niya, ay hindi sir, hindi namin kayo sinisingil. Tinatanong namin nasan siya. No? Okay. Sa totoo lang, estudyante namin siya sa Learn Computer Today. Pero hindi namin alam na mangungutang pala sa inyo. Sir, kasi kayo nilagay na parang co-maker ba yun? Guarantor, parang ganun. Ay, sayang. Sana tinawagan niyo muna ako para clear. Sabi niya, sige sir, no problem naman. So, wag naman sanang ganun. Malaman ko na lang meron na akong ang tawag dyan, yung may demanda na, Ako yung sinisingil, Ako daw yung, kasi siyempre, meron tayong logo dito, ganyan, meron tayong title na developer. So, siyempre, tapos ng bababae pala kayo, nasa bar kayo. Nagpunta kayo sa kung saan sa kalukuhang lugar, Tapos dala-dala niyo yan, Baka masabi ko sa akin ay baka napulot niya lang yung yung jacket. Bago kayo maka-order. Teka, pakita ko yung screen ko, Ayos ang screen. Nakita niyo na ba yung verification process sa website natin? Pwede niyo ma-verify ID niyo. Nakita niyo na ba yan? Teka lang. Hindi pa po sa akin, sir. Kasi 'di ba meron tayong ID na pino-provide, 'di ba? So, meron tayong diyan. Teka lang. Share ko yung aking screen. Medyo nakatago yun So, eto, dito sa more yun More. Kita nyo na yung screen ko? Opo, sir. Yeah. Dito sa more, meron diyang verify. Tapos, verify student ID. Teka nga. Sandali lang.
Yeah. Tapos makikita nyo dito, verify student ID. Ngayon, kung meron kang, na-click ko na ba? Ayan, medyo mabagal lang yung net ko ngayon. Ayan, so dito, papasok nyo lang yung, kung ano man yung code na nasa inyong ID na binigay ko sa inyo. Tatype nyo lang dyan, Tapos, kiklik nyo lang check code. Invalid code, lumabas. So, makikita nyo yan sa inyong ID. At doon sa ID nyo, pagka lumabas yung inyong pangalan dito sa verification code, ibig sabihin active ka. Active ka pang estudyante. Ngayon, pag hindi lumabas yung iyong pangalan dito, it's either ibang pangalan yung nailagay mo o kaya alias may lumabas, alias o kaya yung username mo lumabas, ibig sabihin hindi nakaset up yung iyong username or sabihin natin yung display name, hindi nakaset up dyan. And then kung hindi lumabas pa rin pangalan mo o invalid yung code, ibig sabihin ay wala ka sa list ng developers. So kailangan ay maayos natin yan. Kung tumigil ka na, hindi mo na tinuloy yung payment, nag-start ka lang pero hindi mo na natapos yung payment, so mawawala din yung pangalan mo sa list natin. At magkakaroon pa tayo ng isang additional website. Bukod dito, actually magiging 7 yung website natin 7 website magkakaroon tayo. Yung iba ay for international yon. So later, baka siguro next year ma-start ko na yung international, Pero tapusin muna natin lahat ng courses natin dito and improve natin yung system. Tapos meron isang website dedicated sa pakita ko na rin. Siguro screen ko na i-share ko na yung buong screen ko para kita nyo. Yan, entire screen. Yan, para kita nyo din yung mga faces nyo. Okay. Yan, kita nyo na nagkaroon na infinity. Yan. Kita nyo yung screen ko? Opo, sir. Kaya lang, paano kaya to? Teka lang. Dito ako sa kabila. Yan. So, pag tinype mo dito, learn computer today. Yan. Sa taas. So, lalabas yan dyan, learn computer today. Meron dyang learncomputertoday.org. Ito, meron din tayo LCT Pro. Wala na yata, hindi na yata active yung lalabas kaya yon. O wala na, inalis na ni Google kasi wala laman yun Pag tinype mo kasi learncomputertoday.org, computertoday.org, ito yung lalabas. Ayan, under construction pala ito. So, dito sa website na to, learncomputertoday.org, nandito yung mga activities natin. Nandito mapupunta yung activities ng Learn Computer Today. Kung meron na tayo face-to-face, mga projects natin, dito rin lalabas. At the same time, yung pangalan nyo, ilalagay natin sa isang page dito, na hindi man buong pangalan nyo. Kasi kung gusto niyo na hindi mailagay yung pangalan nyo, pwede naman. Pero for the sake of mag-guarantee na kayo ay part namin, so pwedeng magkaroon tayo ng list dito ng inyong portfolio, ng inyong parang meron tayo ditong mga, kunyari, si Nate nandyan sa tabi, Nate Landagan, tapos dito sa kabila si Sir Espiritu, yan dito. So para siyang may mga pictures tayo dyan na nakalagay yung position natin sa baba. Then pag kinlik yung inyong profile, pag kinlik yun, pupunta yung link na yon sa inyong personal website. So meaning to say, kunyari may client ako o kaya merong kumontak sa akin na gustong naghahanap ng developer, ng mga programmer o developer. So sabihin, ibibigay ko lang sa kanila yung link. Sige po, eto po, kontakin nyo sila. Kayo na po ang direct na kumontak. So may listahan tayo ng mga developer dito sa isang page. Nandun pangalan nyo and then picture. Pag kinlik yung pangalan nyo, pupunta sa inyong personal website and then pwede kayong makontak nila directly. Hindi na sila dadaan sa akin. So, yun ay isang bahagi ng improvement ng ating training dito. Kasi
ang goal natin ay magka-work kayo, magkaroon kayo ng client, mag-improve kayo, maging software engineer kayo. So, and kapag may in-applyan kayong kumpanya, no, yung page na nandito na gagawin natin is mabe-verify nila na kasama nyo talaga kami, no? Kaya kapag siningil kayo ng pinagkakautangan nyo, di makikita din kaming ito pala yung ano, yung grupo na to. Ito dapat paghahanapin natin. So meron ding ano yon, ano, kailangan lang maging maingat tayo when using our tawag yan, yung mga bagay sa ating personal na buhay, no? So yan, hindi pa siya ngayon ready, pero ito yon, i-develop natin yan para magkaroon tayo ng ganong page. No? Ayan. Ay, nako, nakita yung aking screen. Teka lang. Aking wallpaper. Sandali lang. Stop natin. Ayan, ano? So, I think this week, hopefully, this coming week, may release ko na yung CSS. No? Ready na naman yun for ano na lang, final polishing. Then, after nun, yung ating ibang course, like yung bookings para sa WordPress, software development, and then yung ating JavaScript. Yan. So yan lang naman ma-mastery natin yung tatlo na yan, yung apat pala, lima. Yung ating HTML, CSS, JavaScript, PHP, then Node.js, no? Yeah. Ma-mastery natin yung mga yan. Yung iba ano na lang yung additionals. No? So kasi once na natuto tayo diyan sa apat na limang yan, no? Buhay na tayo. Kahit yun lang limang yun, ma-master natin yung HTML, CSS, JavaScript, PHP, and then itong Node.js. Once na master natin yung limang yan, buhay na tayo. Sa software development, master lang natin Python, Flask, then Django. buhay na rin tayo dyan. C++, yan, C#. No, yan, buhay na rin tayo dyan. Sa WordPress, no, mag-design tayo ng napakagandang website, bookings, ganyan, mga additional plugins, cyber security using plugins ng WordPress. Ayan, so buhay na rin, no? So, yung mga yan, hindi tayo maghihirap diyan kasi ako mismo personal na experience ko sila. So, yun nga lang, hindi ako milyonaryo kasi magastos ako eh. Biruin mo na pinagbibili ko, mga ganyan, oh. O, 'di ba? Kasi habang tumatanda daw, nagiging bata. Nakikita ko rin post mo, sir, yung airplane. Airplane. Nagpapalipad ako nun. Kasi yun meron kang, may stress ka doon dahil kailangan mo ng skill. Kailangan mo ng, maraming components yun Kasi pag nagkamali ka doon, isang mali lang, durug ang aeroplano. So, ganun. Opo, sir. Nakikita ko pa yung mga post mo, sir. At saka yung mga late na yon, dati ko pag ginawa yon, ngayon ko lang pinopost. So, pang-update lang. Kaysa babae, Brad, kasi yung bababae nako, sakit sa ulo yan. Kaya ako titignan nyo, sa totoo lang, ayoko magsalita, baka mapanood to. So, malalaman nyo na lang yung aking love life later on. Pero ngayon, masaya ako sa love life ko. And once na naging masaya ka kasi sa part ng love life, hindi toxic, masaya ka, di buong mo na yun buong buhay mo na magiging masaya ka doon. Pero pero personal nyo na yun, pagka nakakuha kayo ng something na lagi kayong magkaaway, no? So, dumaan din ako doon. So, iwasan nyo yun, no? Nakaka-apekto din sa learning, sir. Yes, oo. Tsaka hindi lang yun. Kapag hindi kayo magkasundo, siyempre lahat damay na yun. Kakain ka na lang, wala pang sinain kasi magkaaway kayo 'di ba? O tapos damit mo hindi nalaban kasi galit sa'yo. So, lahat apektado yan, no? So, kailangan ay maging magkasundo, no? Ganun lang sa part na yun. So, i-manage nyo lang lahat, ha? Huwag kayong mambabae, Diyos ko, walang magagawa dyan, wala tayong mapapalang maganda dyan. Yun nga lang, mag-TikTok wala na rin magandang, kasi kanina, halimbawa, bago ako mag-TikTok, no? Wala akong iniisip na masama. Pagtingin ko sa TikTok, uy, ang gandang babae ito, scroll ko. Tapos pagkatapos mo yan, nakangiti ka na. Tapos mamaya, iba na yung paningin mo sa paligid, parang,
bukas na ako mag-aral, meron ako ibang gagawin. So wala na, na distract. At saka yung mga yung mga content creator, nanonood din ako diyan yung ayoko magbanggit pag may comment yung isa, gusto kong mag-reply o kaya gusto kong sagutin, ganito, medyo mali po yan, ganito. Gusto kong mag-react doon kaso sayang oras. Sabi ko, wag ko na nga, unfollow ko na nga kasi na rin ako naapektuhan. Ayun. So, baka may tanong kayo dyan or reaction. Si Sir Edward, ingat po kayo dyan sa pagdadrive. Thank you, sir. Sir, Wow. pwede bang lagyan ng yon ng pangalan yung mga damit, yung t-shirt natin? Pwede, pero ikaw na magpapa-customize. Halimbawa, sa Okay. magtatahi, kahit pa-embroidery mo. Pwede yun, kung saan mo gusto ilagay. Okay Yung po. logo lang. Para kasi minsan baka mamaya isipin, baka hiniram lang yan, hindi ka naman talaga ganyan, di ba? Baka sinungkit ng sampayan, Nasungkit, po. Correct. Kasi hindi natin siya pwede ibenta sa hindi taga-learn computer today. So, kailangan sa atin lang. Tama yung may pangalan para kung halimbawa naiwan mo, halimbawa kung saan ka man napunta, naiwan mo. So, hindi pwede gamitin ng iba kasi papabura nila yung pangalan. Pero at least correct po yan. At least proud sila. Learn computer today, suit nila, no? Sabihin nila, ano ba tong learn computer today, no? At least gano'n, no? So, okay naman sa inyo na meron tayong ganong jacket, mga ganong uniform. Okay po. Yeah, ayos yan. Sige. Tapos baka may tanong Hi, Sir Mike, may question ako. Ano yan? Mga kailan po dadating yung badge na request? Ay, oo, kasi yung badge request natin by batch yun, So, chinecheck ko siya every week. Kaso dahil nga sa sobrang busy ko, halos 3 week yata ako hindi nag-check. So, baka bukas, okay po. bukas i-check ko. I-follow up nyo, huwag kayong mahiya mag-follow up, ha? Kunyari, Ako nahiya ako huwag kayong mahiya kasi tayo ay developer lahat, no? So, parang lumalabas ako lang senior developer. Pero sa ngayon, pero later on, magiging senior din kayo. So, ang gagawin natin is mag-follow up lang kayo. So, para ma-remind ako, nga pala, yung badge di ko pa na-check. Kasi lahat ay ako lang gumagawa ngayon Pero later on, siyempre habang lumalaki, i-incorporate ko kayo. Sasali ko kayo sa ating mga activities. And then, magiging malaking grupo tayo. Actually, malaking grupo tayo. Pero focus on learning muna. Then later na yung sa mga work, sa mga clients, no? Kasi doon talaga kailangan skillful tayo, marunong tayo dapat. Kasi hindi pwedeng lang, yung ang alam lang natin konti lang, no? So kailangan marunong talaga tayo, no? Nel, kumusta? Sige. Si Nel, eto, encourage mo nga Sir Edward, tong si Nel, umaayaw na Hindi naman po. Nako sir, wag. Sayang. Malaki mawawala. Hindi po sir, nag-ano po ako nag-enroll din po dun sa WordPress niya Ba, oo nga no. Kaya hindi rin po alis kasi 2 na po yung pinasukan. Good. No? So, ayun. So, yun doon din ako mahanga sa inyo kasi may involved na budget dito Mayroong enrollment fee at medyo malaki. Nilagyan talaga natin yan for the sake na makita nyo gaano kahalaga yung ating training. At saka sa akin, ang impact niyan, once na kayo ay nag-uubos ng oras, nag-invest kayo ng inyong budget, no, nagbayad kayo, iba sa inyo, nagbayad ng full payment yung iba, and then, yun nga, naghihirap tayo para makuha yung course. So, na-challenge ako lalo, na-inspire ako na damihan ko yung gagawin, galingan ko pa kasi yung sacrifice nyo is nakikita ko nandun. Pero kapag yung wala kayong sacrifice, parang walang active, walang nag-aaral, wala akong chine-check, parang ano nangyari, di ba? So nakaka-discourage yun. Pero sa aking part, natutuwa ako, nagsisikap kayo. At si Nate, ang galing na nakikita natin kay Nate sa inyo, yung mga i-post nyo na sa inyong Facebook, yung inyong mga code, no? Huwag kayong mahiya. No, kasi yan yung talagang ginagawa nyo ngayon. Maliban lang kung nagpapanggap tayo na marunong
Kunyari, ang galing mo, live yun na, ang dami yan sa YouTube eh, pa-type-type sa keyboard na gano'n, tapos pag pinapakinggan mo, wala laman yung sinasabi. So, puro mga general sense. Naku, ay, wala to. Ano lang siya, yung interested lang siya sa coding, pero wala talaga siyang ginagawa. So, kayo, post nyo lang yung ginagawa nyo sa buhay, no? Na sa coding. Pagka dumaan yan sa memories nyo last year, di ba may memories tayo sa Facebook? Nakita niyo yung code nyo. So, makikita nyo, ang pangit pala ng ginawa ko dati. Ang pangit ng design ko, ano? At least ngayon, nag-improve ka na. Nakita mo yung changes. Ano? Ayan. So, sige. Baka may tanong pa kayo, comment, or may mga suggestion. Sir, Hmm. doon sa LCT po, hindi ko pa po natatanggap yung mga badges ko po sa email ko po. Sige. Gagawin ko na bukas. I-remind nyo Sige sa po. akin, ha? I-remind nyo kasi sa dami yung gagawin, nakakalimutan. Ano? So, remind nyo lang. I-try ko na lang po ulit mag-request badge test. Teka, titingnan ko ngayon, ha? Para titingnan ko kung meron ka nga request. Teka. Matagal po kasi yung request ko po noon eh. Actually, na-check ko na yun eh. Ewan ko bakit hindi lumalabas sa'yo. Teka lang. Yes po. AU. Papakita ko sa screen, ha? Nakashare ba ako? Hindi pa, no? Hindi pa po. Sige, teka lang. Anong course yon yung lahat simula ng, po. Yes lahat, po. Lahat ano? Simula po nung mga free courses po, wala pa akong natatanggap na badges po. Kawawa ka naman. Hanapin Puro ko rito. po yung naipon ko po, mga certifications po. Nandito ka naman eh. Teka lang, ha. Sa-share ko. Ayan di ba? March 15, 2024. Sa'yo ba yan? Yes po. Opo. Bakit wala? Ito meron na. Ay nakalagay. Badge Award. Ito yung pag kinlik mo kasi yung awards dito, makikita mo sino-sino yung mga, naku, bawal pakita yung mga email. Naku, ano na lang, sa'yo na lang. Espiritu. Yan, di ba? Pag kinlik ko, ayan naman. Nandito naman, awarded to, di ba? Masasend po yun through inbox po? Pwede mo i-check sa email mo, itong email mismo na ito. Tapos tingnan mo sa spam, baka napunta sa spam. No, yung ano natin kasi pag tayo nag-open ng email, 'di ba? Teka lang. Pakita tayong sample. Sige po. Sige. Stop sharing natin, tapos punta ako sa isa kong email. Sir Mike. Yes. Yes po. Kala ko literal na badge na talagang as in badge. Actually, pwede mo siya i-print kasi meron yang meron yang logo. Hindi, yung ibig ko pa sabihin yung parang style emblem, something ganun. Meron tayong ganun. Meron tayong style nakita mo na ba yung badge natin? Hindi pa. Hindi pa po eh. Teka lang. Meron nga ako request pero wala pa nadating eh. Baka hindi ko pa na-check. Teka lang. Naku, meron tayong nasaan na yung aking email? Email, nasaan na yun? Email. Sige, ito na lang. Share ko tong isa kong account. Nasaan na may nagjo-join eh. Nawala yung nagjo-join. Nakita nyo na aking screen, So, dito meron tayong spam. Opo. Ayan, makikita mo dyan sa inbox, tapos sa baba niyan, meron tayong spam. Ayan. So, pag ka ng spam, dito na papasok yan. Ayan. So, baka nandyan sa spam mo, para makita mo kung bakit hindi ka pa nakaka-receive. Baka napupunta lahat sa spam.
Sige Teka po, lang. check. Oh, sige, Check sige. ko po. Check mo na lang ano. Merong a-attend na isa. Bakit na-reject ko yata? Si Mike Cruz. Ayan, baka may tanong pa kayo. Oo. Suggestion, comments. Hindi ko na ano kagad eh. Ayan. Okay. So, meron pa ba? So, hopefully, this week, may produce ko na yung CSS Foundation. At dalian nyo mag-aral. Ba, marami yan. Pagka, ang gawin nyo, yung style ko na ginagawa na tinuturo ko lagi, at least 1 hour per day. No, 1 hour per day, tapos 2 hours kung ilang oras. At least per day, mag-aral kayo. Kasi pag hindi nyo na nagagawa siya everyday, mawawala yon. Tatama rin na kayo. O, ganun yun. So, kahit sa cellphone lang yung code na ginawa nyo is i-reviewin nyo lang. Then, at least 1 hour per day, madaling araw o sa gabi. Kahit na hindi kayo concentrated, basta gawin nyo. Kasi masasanay yung katawan nyo dun eh. Masasanay na, di ba, araw-araw, kumakain tayo. Di ba, pag hindi tayo kumain sa tamang oras ng kain natin, nagugutom tayo, di ba? So, nasanay yung katawan natin ganun. So, kapag araw-araw nag-aaral ka, masasanay yung katawan mo, dapat mag-aaral ako kasi ito yung ginagawa ko lagi. Yan, sanay ako sa ganito. Ayan. So, hindi ka na mahihirapan pagdating nun. Now? Okay? Ayos na? Solve na tayo? Ayos na po sa akin, sir. Okay na sa inyo? Sige. Chat-chat na lang Okay tayo na po. ulit. Chat-chat tayo ulit sa ating group. Ay, yung ano pala, yung Discord, no? Sali kayo doon sa ating Discord. Nakita niyo ba yung Discord? Yes. Yun. Pwede kayo mag-install nun sa cellphone. Tapos, kung kayo available, nag-aaral kayo, ay ano kayo doon, mag-login kayo. Minsan nandun ako, minsan wala. Basta kung sino nandun, punta lang kayo doon, and kung wala kayong kasama, mag-login lang kayo. So, share ko na rin, mabilis lang. Ano ko yung Discord, ano. Ayan. So, share ko yung Discord natin. Okay, so punta lang ako sa... Kita nyo na aking screen, no? Opo. Yeah. So, ipunta lang ako dito sa Learn Computer Today. Ayan. So, pagka-click ko tong welcome lunch, to. Makikita nyo, nandun ako sa loob. Okay, so, pwede tayo mag-video call. Pwede kayong mag-video call. No? So, ayan, kung meron kang kasama nagko-code, ano, i-click mo lang to nandito. Ayan, nandito. So, pwede kayong mag-usap through microphone. Pero wag naman sana kayo magligawan dyan, ha? Baka mamaya. Pero pwede naman. Sige, kung nagkakaigihan kayo, edi habang kayo nagko-code, naggagawa ng project nyo, di pwede naman yon, ano? Ayan. So, pwede kayong lumipat sa mga rooms. Halimbawa, katulad dito. Ayan. I-click mo lang. Ayan. Dito. Tapos, confirm lang. Ayun. Makakalipat ka na dito sa isang room. Ayan. Dito sa may baba. Okay, no? So, later on, i-maximize natin ito at then habang dumadami tayo at may time tayo, pwede tayo magkwentuhan dyan sa loob. Ano? Okay, so yun lang. Sige, at thank you so much sa pag-attend ninyo sa ating devs meeting. At least nagkakaroon tayo ng time ganito. Bonding online. Later on ay personal na. No? Dadala ako 10 kahon ng buko kung maraming tayo. Tapos set natin. Buko pie. So, baka next year, no? Lahat ay magbigay tayo ng isang specific date para meron tayong grand reunion. Hindi reunion eh. Grand, ano ba tawag diyan? Grand EB. Grand EB. Eyeball, no? Ayan. Yes. Okay, sige. Good night sa inyo. Magkita tayo ulit, no? Sa susunod natin. Salamat po. Salamat po, Ingat sir. kayo sa inyong and then mag-aaral kayo mabuti.
Alright, Thank you po sige. mga sir. Bye-bye. Thank you. Sir. See Bye-bye. you, see you. Sige po, sir. Chat na lang po. Sige, chat tayo.